Makikita niyo yung mga files namin diyan sa Metro Base namin, sa command center, na noong araw, dilubyo talaga ang hitsura, talagang puro bus ang nakabalandra. Nauna nang ipinaliwanag na kaya ipinatupad ang busway para merong permanenteng sakayan at babaan ng commuters. Karaniwan kasi dati, may mga sumasakay kahit nasa bangketa. Gayun din ang mapabilis ang biyahe. Sa datos ng MMDA, inaabot ng mahigit 2 oras ang biyahe mula Monumento hanggang Ross Boulevard. Pero sa busway, ayan po yung pag-aaral, di ba? 2 hours and 30 minutes dati nung walang busway. Ngayon, 1 hour and 20 minutes. Malaking bagay po yan. Kulang 1.5 oras na yan. Halos 2 oras ang travel time dati ng mga pa-northbound. Pero ngayon, higit 1 oras na lang yan. Halos mga lahati, kahit pa dumami na sa 4. Ayan, isipin nyo dumami pa yung sasakyan ng lagay na yan. Pero mas bumilis. Kasi nga po, ang talagang malaking factor na nakakasagabal noon, bus. 428,000 ang bilang ng mga sasakyan. Hindi naman kaagad tinutulan ng LTFRB ang hiling ng bus operators. Gagawa raw ng isang technical working group para mabalanse ang pangangailangan ng mga bus operator at ang pagpapanatili ng kaayusan ng traffic. Nagbago na rin po yung mga configuration at saka yung travel demands po ng ating mga passengers. Dahil nga po dito sa COVID-19 may mga travel demands. Ay, sabi ni Diego Latigo, lagyan ng timer. Alam mo ba meron, pero hindi sinusunod. Tingnan nyo to. Pakita ko Yan, hindi naman traffic enforcer yung mama na yun Konduktor yan ng bus. Bumaba na siya dyan, makukuyakoy na yun dyan mamaya. Sobrang, kaya alam mo sa totoo lang, yan ang isang problema pa. Ewan ko kung magagawa na solusyon ng MMDA yan, pero parang underpower sila. O wala lang power, o kukonti kasi sila. Madaming bus way, o yung carousel, na walang MMDA. Na walang traffic enforcer. Kaya yan, bababad na yan. Pag nagbabad na yan, napuno na yung likod. Kasi ito, halimbawa yan, babalandra yung sa harap Minsan nagkakapikunan pa nga yan kasi dapat nasa likod siya, di ba? Dahil pumara na ito babalandra na ito sa harap. Hanggang magkakaanuhan na yan, ang tagal-tagal. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagagalit sila kasi nare-realize sila, puro pasaway sila. So, para mas gumanda buhay nila, mandadamay na sila ng ibang motorista. Pupunta na sila sa gitna. Yun ang gusto nila mangyari uli. Huwag nyo kami idamay. Kung kayo mga walang disiplinang mga bus driver, huwag nyo kami idamay. Damay nyo kami. Mga configuration at saka yung travel demands po ng ating mga passengers. Dahil nga po dito sa COVID-19 may mga travel demands po, na nakita po na yung may pre-pandemic na hindi na kailangan, may marong pre-pandemic na kailangan, yung mga yung during pandemic na develop po siya na may demand na rin. So yun po yung binabalanse po ngayon ng ahensya. Ang ilang commuter nahihirapan daw mag-akit baba sa mga estasyon, pero aminadong mas mabilis ang biyahe sa EDSA busway. Siguro, mas mabagal yung biyahe pag sa mga commuter. Kasi katulad yan, nakalo sa maraming sasakyan. Okay. Sige. Dito mas maganda kasi may sariling sila. Nung wala pang ganito, masyadong na-traffic, pero nung ginawa na siya, mas mabilis. Kita nyo, mga sumasakay ng bus at nagsasabing bumibilis talaga. Diba? Sila mismo nakaka-experience yan. Tama yan ang mga tanongin nila. Ang problema ko lang talaga, especially sa may Guadalupe, hindi ko maintindihan, meron na ngang, para na nga tayong mga baboy Ang mga Pilipino, para tayong baboy, alam nyo? Hindi nyo ba alam yun? Bakit? Para tayong may mga koral. Yung karsada natin, yung tawiran, may ganun. Meron dyan yung lakaran sa Guadalupe, may harang na ng ganyan. Pero doon pa rin tumatawid. Ito pa masama niyan, ang dilim-dilim dun sa part na yon, pero yung mga tao tumatawid doon sa Guadalupe. Tapos, alam nyo gagawin nila, since may harang yung pedestrian, yung lakaran, since may harang yan, alam nyo gagawin? Maglalakad sila doon sa, tawag dito, sa may bike lane. Yung bike lane na yun, puno na ng motor. Kaya minsan nasasagi sila ng mga motor.
Oh, tingnan niyo yan. Kaya ayan ang hindi ko maintindihan. Sabi ko nga, ano kaya solusyon dito? Dapat maglagay siguro ng tawiran na maayos. Kasi kawawa rin naman sila. Isipin nyo, from Guadalupe, alam nyo kung saan sila tatawid? Makati na at saka Boni. Haba nun ha. Kaya sana, gawan din ng paraan yun. Dapat bawat carousel, meron talagang tawiran na maayos. May overpass na maayos. Dito kasi sa Guadalupe, wala Grabe talaga. Walang, footbridge dapat ang ilagay. O kaya under. Hindi kasi nasa ibabaw ng bridge, yung sa may Guadalupe. Pwedeng mag-bound sila doon, sa ilalim sila tatawid, tapos maraming snatcher. Julius, mula dito sa kinatatayan ko, natatanaw ko na merong 3 o 4 na bus. Ayan EDSA Guadalupe. 5 na palang bus na Yan. Kung saan nakatayo, dyan nagtatawiran yung mga tao. Dito sa EDSA station ng EDSA Bus Carousel. Imagine natin kung ibabalik sa dati itong EDSA at kung sasama pa yung mga bus na yan dito, makakasikip pa sila sa traffic dito sa bandang ito ng Guadalupe. At imagine din natin kung... Alam mo, sabi nito, dito sa Taiwan, walang konduktor, tsaka 5 minutes lang sila. Alam mo, naranasan namin sa Japan yan. Namura yun. Buti na lang, hindi kami may kasalanan yung driver namin on that time. Kasi yung namin, yung parang apartment hotel namin, nandoon, pagbaba doon, bus stop. Nagbaba yung driver namin, doon kami binaba sa bus stop. Dumating yung bus, ay walang galit na galit yung bus. Bakit? Malilate siya sa oras May oras yun May oras lang sila doon. Kailangan makarating sila sa susunod na bus stop kasi oras yun. Hindi sila pwedeng malate Bawal lang nalilate sa Japan. Kailangan on time sila. Alam mo naman kami, Pilipino. Pero hindi ko kasalanan yun, hindi ako yung driver nun. Doon kami binaba sa bus stop. Galit na galit yung bus driver. As in, galit na galit yung bus driver. Buti na lang yung Pilipino nag-drive sa amin. Marunong mag-Japanese. Kaya, sorry siya na sorry. Di ba? Sa Pilipinas, pag binaba mo, manigas ka dyan. Mag-antay ka. Lumipad ka kung gusto mo. Di ba, ganun tayo? Pag nakaharang pa tayo pa galit. Lumipad ka kung gusto mo. Bahala ka.